Hello mga mare! So for today's vlog, eto't magluluto tayo ngayon ng adobong pusit. Bale, ito na nga yung mga gagamitin nating ingredients sa pagluluto mamaya. Meron tayo dyang kalamansi, kamatis, magic sarap, at yung onion and garlic. So, syempre gagamit din tayo dito ng pusit. At ayan, hiniwa ko nga lang yung pusit sa gitna. Kaya tara, simulan na natin ang pagluluto mga mare. At eto nga, nakaredy na yung aking kawali. Napainit ko na rin yan. Kaya't ilalagay ko na nga ang aking mantika. At dito nga mga Marcy, nilagay ko na nga rin ang aking bawang sa paggisa. At ayan mga Marcy, papaalala ko nga lang sa inyo na itong pagluluto ko ng adobong pusit ay ito ay sarili kong version. Kung meron kayong gustong idagdag, ayan, pwede naman po. At eto na nga mga Mare, ilalagay ko na nga rin ang aking sibuyas. Haluin nga lang natin ito mga mare at isusunod na nga natin ilagay ang kamatis. Ayan. Mga marcy, sa paglagay ng kamatis, optional lamang po yan kung gusto nyo lagyan or hindi. Ako kasi mga mare, lagi ako naglalagay ng kamatis tuwing nag-aadobo ako ng pusit dahil dagdag linamnam siya sa pagluluto ko ng adobong pusit. At eto nga mga mare, na ilagay ko na nga rin ang pusit na hiniwa ko lang ng into 2. Ayan. At ayan na nga mga mare, haluin lamang natin ito at maya-maya lang maglalagay na tayo ng mga seasoning. So ayan mga mare, bago nga natin ilagay yung mga seasoning, iluto nga muna natin siya at least 2 minutes. Ayan, hindi ko pinapatagal ang pagluto ng mga ganitong pusit mare dahil kapag niluluto mo nga siya ng matagal, lalong tumitigas. Ayan, tatakpan na nga natin siya at maghihintay tayo ng 2 minutes. At ayan na nga mga Marcy, dahil nakalipas na nga ang 2 minutes, maglalagay na nga tayo dito ng konting asin. Konting asin lang po ang ilalagay. Eh baka naman po maglagay kayo ng 1 kutsara dyan. Mag-iiba na po ang lasa niyan. At eto nga, susunod na nga nating ilagay ang pampalasa nating oyster sauce. Sa paggamit ng oyster sauce, baka may magtanong po dyan mamaya, kahit anong oyster sauce, kahit anong brand po ng oyster sauce, pwede nyong gamitin. So ayan, haluin nga lang po natin ito hanggang sa kumapit yung nilagay nating asin at oyster sauce sa pusit. At habang nagluluto nga kayo nito, pwede nyo siyang indakan para nga lalong sumarap. At ayan ang mamare, susunod na nga nating ilagay ang ating paminta. Ayan, dagdag anghang sa ating nilulutong adobong pusit. At ayan na nga mga mare, isusunod na nga nating ilagay ang ating pampalasa. At ayan na nga mga mare, ilang minuto na lang ay maluluto na itong niluluto nating adobong pusit. Sa pagluto nga nitong adobong pusit na to, wag po masyadong malakas yung apoy at baka mabigla ho yung pusit. Dahil kapag nabibigla nga yung pusit sa apoy, ayan, lalo pong tumitigas yung pusit kapag kinagat nyo siya. Mas okay na medyo mahina lang yung apoy nyo. At takpan nga lang natin siya ulit at iluto natin at least 1 minute. At ayan na nga mga mare, amoy na nga yung niluluto kong adobong pusit at isusunod na nga natin ilagay itong kalamansi. Sa paglagay nga ng kalamansi mga Marcy, ayan, tatansyahin nyo rin syempre at baka masobrahan sa asim. Ang gagawin nyo nga lang kapag nasobrahan kayo sa paglagay ng kalamansi, magdadagdag lang kayo ng konting soy kapag napasobra nga sa asim yung paglagay nyo. Ganun lang yung ginagawa ko kapag napasobra sa alat, napasobra sa asim. Ganun yung ginagawa kong alternate. Nilalagyan ko ng soy, tapos kalamansi. At ayan, dahil nga pansin ko na parang medyo kulang siya sa alat, nagdagdag nga rin ako ng konting soy. At pakuluin nga lang natin ito ng konti at ready to serve na nga itong ating adobong pusit. Kaya tara, kain na tayo!